Miss Lee, Para sa blind date ka, di ba? Sa madaling salita. Kaya ako pumunta para lang sa pamilya ko. ikaw pala. Buwisit. Nakainom ako ng gayuma. Miss, Lumayo ka sa akin. ikaw miss, huwag kang ganyan. Ikaw pala. Naalala ko na. Bakit ikaw ay isang mabahong nagtitinda ng isda? At niloko mo ako, sinabi mong nasa mission ka, kaya nagpunta ako sa istasyon ng pulis para hanapin ka. Nagpunta ka pala sa akin. Ibig sabihin responsable ako sa iyo. Kung ipapanagot kita, kaya mo ba? Ako ang haring isda. Paano ako hindi responsable? Isang mabahong nagtitinda ng isda. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Tama na. Hinahanap kita ay para sabihin sa'yo na ang bagay na yon ay itago mo na lang sa iyong dibdib. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Oy, huwag ka munang umalis. Buti pa, gagawa ako ng sweet and sour fish para sa iyo, ha? Umalis ka. Tigil. Daily, bakit ka nandito? Mengshuan, sabi ng tita ko, may problema daw ang yaman ng pamilya Lee. May problema raw, kaya lumapit sila sa pamilya Dai. Sabi para magkakilala tayo. Ikaw ang pinapunta ni nanay ko. Ikaw, Nahulog ang wallet mo. Sa kabutihang loob ko, dinala ko lang ito sa'yo. Pero parang ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon. Ano ka ba? Kailangan pa kitang bigyan ng pagkakataon? Kung wala naman, babalik na ako sa tindahan ng isda. tumigil ka. Huwag kang umalis. Hoy, magtitinda ng isda. Pagkatapos mong asarin ang babae ko, akala mo makakawala ka na. Mengshuan, sabihin mo. Paano natin siya paparusahan? Hindi mo ba sinabi na aakuin mo ako? Ha? Bakit? Daily? Siya na ngayon ang nobyo ko. Huwag mo na akong hanapin. Mengshuan, niloloko mo ba ako? Bakit siya bagay sa'yo? Bakit hindi ako bagay sa kanya? Ikaw, magtitinda ng isda. Anong karapatan mong makipag-compete sa akin? Alam mo bang kaya kita isa lang daliri ko, madudurog ka? Subukan mo nga. Daily, huwag mo na akong hanapin. Mahal, uwi na tayo. Alisin mo ang marumi mong kamay. Bakit? Nakantot ko na ito, hindi ba pwedeng yakapin? Totoo ba ang sinabi niya? Sige, puta, lakas ng loob mong lokohin ako. Niloloko mo ako. Daily? Sino ang kasama ko sa kama? Ano ang pakialam mo? Kaya bakit Day ang apelyido mo, di ba? Day siya kung wala ka ng ibang gagawin. Kami na dalawa. Tigil! Daily, ano ang gagawin mo? Ano ba, niligawan kita ng mahigit 1 taon? Ni hindi man lang kita nahawakan. Pero ikaw, kasama mo ang isang mabahong tindero ng isda. Hindi ka ba nandidiri? Bakit? Suntukan ba? Putang ina, nagmamaangmangan ka pa. Suntukin niyo siya. Ikaw. Hoy, wag kang lalapit. Gusto mo akong saktan ng malubha. Yan, tama na. Wala kang laban sa pamilya, Day. Oo. Sinasabi ko sa iyo, ginalit mo ang pamilya Dai. Papatayin kita ng napakasakit. Day Xiao. Para pambili mo ng pampalakas, libre. Lakad na. Yeti yan. Ay, baliw ka ba at nangangahas ka pa? 1,000,000 ito. Kunin mo ang perang ito. Umalis ka na agad sa Johay. Sinabi mo na pananagutan mo ako. Ang pondo ng proyekto ng Pamilya Lee ay nangangailangan ng 1 bilyon. Ikaw ni ang kaliit-liitan ay hindi mo kayang ibigay. Sino ang nagsabing hindi ko kaya? Alam mo ba ang 1 bilyon ano ang konsepto nito? Magbenta ka ng isda sa 10 habang buhay, hindi mo yun kikitain. Ang bagong dating sa Johay, si Chao Fu, ang pinuno ng angkan ng Chao, ay may magandang relasyon sa akin. Pwede akong manghiram sa kanya. Si Cao Fu ay isang malaking pamilya na galing sa Longdu. Ikaw isang tindero ng isda, makikilala mo siya? Ano naman sa pagiging tindero ng isda, kilala niya ako, yun ay kanyang karangalan. Sige.
Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Kunin mo ang perang ito. Umalis ka na sa Johai sa lalong madaling panahon. Hoy, sabihan si Kaufu. Gusto ko nang kumain ng isda. Ang isda namin, sariwa ito. Pwede mo itong i-steam o i-braise. Tingnan mo, pumili ako ng 3 para sa'yo. Ang pinakamalaki at pinakamaganda. Layas? Ito ay kakarating lang ngayon, sariwa. Nagbigay ka ng ilang bulok na isda. At gusto mo lang akong paalisin? Sabi ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, sisirain ko ang tindahan mo. Tigil. Ano ba? Bulag ka ba? Nangongolekta ng bayad sa pamamahala. Ako, hindi ba nagbayad na ako nung 1 linggo? Noong 1 linggo, Matagal na kitang binalaan. magbayad ka na agad. Paano ka ngayon? Hinahayaan mo silang abusuhin ka, ah? Nasaan ang tapang mo? Nag-aaral pa si Lara Cruz. Ako. Kailangan ko pa siyang pag-aralin. Ma'am, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Sa weekend na ito. Ibabayad ko po sa inyo sa weekend na ito. Extension? Tangina, sira ba ang ulo mo? Pumunta ka. Lahat itong mga aquarium, ihi mo lahat ito. Tangina, tingnan natin kung sino pa ang bibili dito. Hintayin mo. Hindi na kayo makakapagbukas ng tindahan. Miyembro ako ng Samahang Dugong Dagat. Ano ka ba? Ginong Chow. Pagpupugay sa Panginoong Mandirigma. Panginoong Mandirigma, akala ko'y patay na kayo. Anong ibig mong sabihin? Ang templo ng Mandirigma ay nagpahayag na sinabing patay ka na raw 3 taon na ang nakalipas. Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Totoong totoo, ito ang kasalukuyang pinuno ng templo na personal na nagpahayag. 3 taon na ang nakalipas, nagmisyon ako kasama ang mga kapatid, pero naambush kami ng masama. Marami ang namatay at nasugatan. Nahihiya ako na humarap sa kanila. Kaya ako'y hindi na bumalik. Ginoong Ye, ngayon ayaw mo na ring bumalik sa dati. Kaya maging isang masayang mayaman na lang tao. Ang kontrata ng shares ng hotel dalhin mo sa akin. Ginoong Ye, ang Hotel Imperyo na ito ay sa inyo na. Unahin muna ang mahalagang bagay. Ang pamilya Lee ay nangangailangan ng 1 bilyon. Kailangan ko ang tulong mo para solusyonan ito. Maliit na bagay lang ang pera. Pero bakit po kailangan yung tulungan ang pamilya Lee? 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ako ng panganay na anak na babae ng pamilya Lee. Sige, pupunta na ako ngayon para mag-ipon ng pera. Tama nga. Ang pamilya Lee ay nasa ibaba at kinakausap ang pamilya Dai tungkol sa kasal. Gusto mo bang pumunta ako? Oo. Ako na mismo ang haharap sa bagay ng pamilya Dai. Ikaw muna ang maghanda ng pera para sa akin. Pupuntahan ko at titingnan. Sige, hawakan mo muna ang kontrata. Ang pera dadalhin mamaya, hoy. Kain lang kung ano. Tara para sa kalusugan. Master Dai, anong nangyari sa binti mo? Anong meron? Ang anak mong babae nakipagrelasyon sa isang tindero ng isda at pinasuntok pa ako sa kanya. Master Dai. Huwag kang mag-alala, siguradong may misunderstanding. Lumayo ka. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayong araw, bukas ang pamilya Lee ninyo ay mawawala sa Johai. Master Dai, huwag kang mag-alala. Siguradong bibigyan ka ako ng paliwanag. Oo, Master Dai, pakihina mo na ang galit, hinaan. Dahil kung may galit ka sa akin mo ilabas. Kalokohan. Ming Xuan, ano ba talaga ang nangyayari? Lola? Si Daily ay isang hayop. Ilang babae sa Johai ang sinira niya. Si Master Dai ay galing sa kilalang pamilya. Sa Johai, ilan lang ang makakapantay sa kanya. Ano naman kung medyo mulat siya, ate? Nagustuhin ka ni Master Dai, swerte mo na yon. Sinasabi ko sa'yo ngayong araw dapat kang magpakasal. Mamas gugustuhin ko pang pakasalan ang tindero ng isda kaysa pakasalan niyang hayop na ito. Putang ina, wag kang magpakatanga. Ang mapakasalan ako ay karangalan mo. Naiintindihan mo ba? Daily, pakihina ang galit. Wag kang mag-alala, siguradong bibigyan kita lumayas. Ma, Naghahanap ka ng tindero ng isda para insultuhin ako? Akala mo ba kung magpapakasal ka o hindi, ikaw ang pumipili? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan kita. Lumayas. Ming Xuan, anong kalokohan ang sinasabi mo?
Dali, humingi ka ng tawad kay Master Dai. Bilisan mo humingi ng tawad. Dali, gusto mo bang sirain ang pamilya Lee natin? Ang babae ko, pinapalo mo. Naglakas loob ka pang humarap sa akin, bastos kang tindero ng isda. Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong umalis ka na? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Naglakas loob ka pang makialam sa mga bagay ng pamilya Lee. Si Lee Mengshuan ang babae ko, Yetian. Hanggat nandito ako, walang sino man ang makakabastos sa kanya. Ma, sa usapin ng pondo, gagawin ko ng paraan. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Sinasabi ko sa'yo, ngayon kailangan mong pakasalan si Mr. Dai. Ma, talaga bang gusto mo akong patayin? Ikaw? Ipinagbili mo ang sarili mong anak para sa pakinabang. Karapat dapat ka bang tawaging nanay? Gusto mo lang makiusap sa aming pamilya Lee? Akala ko dati, ikaw ay isang babaeng may paggalang sa sarili. Pero ngayon, wala ka lang kundi isang masamang babae. Wala iyon sa iyo. Masamang babae. Ipahayag mo sa lahat sa buong Zhuhai, sinumang maglakas loob na mamuhunan sa pamilya Lee ay kalaban ng pamilya Dai. Gagawin ko kayong kasamang mamatay ng pamilya Lee. Tapos na. Wala na ang pamilya Lee. Tapos na. Nasa bingit ka na ng kamatayan, natatawa ka pa. Sa Zhuhai, walang mga has tumulong sa pamilya Lee. Ako si Yetian, kaya ko. Dahil sa'yo, itong mabahong tindero ng isda, sa sweldo mong ilang libo sa isang buwan, sinasabi ko sa'yo, magtatrabaho ako para sa'yo ng 10 henerasyon, hindi mo kayang bayaran. Huwag kang mag-alala. Ako na. Sino ang nagsabing wala akong pera? Ikaw? Sa tingin ko, itong hotel, malaki ang halaga, di ba? Ang ibig mong sabihin, itong hotel ay sa'yo? Nagkataon, itong hotel talagang akin ito. Kalokohan. Sa buong Zhuhai, sino ang hindi nakakaalam itong hotel ay sa pamilya Chow? Tingnan mo ito. Imposible. Itong kontrata ay peke sigurado, ang sulat dito ay hindi patuyo. Kakapirma lang. Oy, kapag nag-imbento ka ng dahilan, humanap ka naman ng kapanipaniwala. Ang pinuno ng pamilya Kao sa isang iglap ay may 10 milyon pataas. Ang pamilya Daiko ay walang karapatang makipagkita sa kanya. Magkakaroon ba siya ng oras para makipagkita sa'yo, itong mabahong tindero ng isda? Itong kontrata itim sa puti. Ikaw, ang prinsipe ng pamilya Dai, hindi mo ba maintindihan ng kontrata? Ikaw! Sige. Dahil sinabi mong itong hotel ay sa'yo, ang butas na 1 bilyon ng pamilya Lee, ikaw ang pumupuno, hindi ba napakadali? Darating agad ang pera. Yetian, magaling ka sa pagyayabang. Yang pera, magkakaroon ba ng pakpak at lilipad papunta dito? Pinakuha ko na sa pinuno ng pamilya Kao. Dadalhin niya agad ito. Hoy! Ang Panginoon ng pamilya Kao ay siya ang pinuno ng nangungunang pamilya sa Longdu. Napakataas ng katayuan. Ang pamilya ko, ang Dai, sa harap niya parang langgam lamang. Binigyan kanya ng kontrata at nagbigay pa ng pera kung hindi mo alam. Akala mo, siya'y alipin mo. Mengshuan, ito ba ang lalaking pinili mo? Talagang walang katotohanan ang Panginoon ng pamilya Kao na ganong dakilang tao ay pinahiya pa. Sigurado ka bang para sa kanya? Pababayaan mo ang pamilya naming Lee? Umalis ka na. Ikaw. Mengshuan, hindi talaga kita dinadaya. Umalis ka na, sabi ko. Maniwala ka sa akin, ang Panginoon ng pamilya Kao ay darating. Hindi ako humihingi ng kakayahan na ilayo ako sa pamilya Lee, pero wala kang kakayahan. Bakit mo ako dinaya? Ano ba ang tingin mo sa akin, Lee Mengshuan? Wala munang usapan kung totoo o hindi ang kontrata. Basta papuntahin mo ang Panginoon ng pamilya Kao na magdala ng 1 bilyon. Luluhod ako at magpapasalamat. Kunin mo na ang basura mo at lumayas ka. Magsisisi kayo. Sa lahat ng ginawa ninyo ngayon, Talagang matigas ang ulo mo. Mga kapatid, sige bugbugin ninyo. Tigil.
Dumating na kayo sa wakas, Ginoong Kao. May isang mabahong nagtitinda ng isda dito. Nagwawala rito. May pekeng kontrata. Sabi sa kanya ang hotel, buwisit. Bakit mo ako sinaktan? Wala ka bang mata? Ang kontrata ng hotel na ito ay ibinigay ko kay Ginoong Ye. Ano? Imposible ito. Ngayon, karapat-dapat na ba akong tumulong sa pamilya Lee? Paano nangyari ito? Siya ay isa lang mabahong nagtitinda ng isda. Tumahimik ka. May hindi pa naniniwala kanina. Binigyan mo ako ng pera. Ginoong Ye, ito ay gintong ladrilyo na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Dinala ko sa inyo. Ginoong Day? Lumuhod ka. Ako, Ang pamilya Day mukhang hindi na kailangang umiral. Ginoong Ye. Ginoong Ye, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob mula ngayon na manggulo kay Miss Lee. Umalis ka! Ang pamilya Lee ay yumaman na. 1 bilyon. Yetian, anong relasyon mo kay Ginoong Kao? Bakit siya basta-basta makakakuha ng 1 bilyong gold bar para tulungan ka? Wala lang, dati lang tinulungan ko lang siya sa isang bagay. Bakit nagbebenta ka pa rin ng isda sa palengke? Sanay na ako sa mapanganib na buhay. Gusto kong maranasan ang buhay ng ordinaryong tao. Ang walang kwenta mo. Pero salamat pa rin. Kung hindi dahil sa tulong mo, mapapakasal ako kay Daily na iyon. Hindi na kailangan pakasalan si Daily. Pwede mo naman akong pakasalan. Tama na, babalik na ako sa pagtitinda ng isda. Kuya Jie, siya yan. Narinig ko. Ginagalaw mo ang tao ko. Kuya Jie, nung nakaraang linggo, misunderstanding lang. Ito ay akin ang pera sa pangangasiwa ko. At ilang isda para sa mga kapatid. Ginalaw mo ang tao ng samahang dugong dagat. Ang perang ito, gusto mo lang kaming bayaran? Akala mo ba kami ay tulad mo, isang mabahong tindero ng isda? Ano, gusto mo akong saktan? Sige, halika. Dito mo ako paktan. Binibigyan kita ng pagkakataon pero wala kang silbi. Walang kwenta. Tatay. Day, Oy, nandito na ang aking anak na babae. Lara Cruz, bakit ka nandito? natatakot ako mag-isa sa bahay kaya pumunta ako dito. Okay lang, ihahatid kita sa bahay. Tumigil ka. Hindi kita pinayagang umalis. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Siyempre, gusto naming bayaran mo. Sinalakay mo ang miyembro ng samahang dugong dagat. Hindi pwedeng ganito na lang. Ang ganda ng anak mo makinis ang balat. Kung kukunin ang kanyang puso at atay at huhugutin lahat, tiyak na makakakuha ng magandang presyo. Suntukin ninyo siya. Patayin siya sa suntok. Tigil, tatay. Tatay. Isa pang galaw papatayin ko ang batang ito. Ako at ang kapatid ko, gago, gusto lang naming magnegosyo ng maayos. Kayo, ilang beses na kayong naghahanap ng gulo. Ayaw mo na bang mabuhay? Bata, alam mo ba kung sino ako? Ako ay miyembro ng samahang dugong dagat. Wala akong pakialam sa samahang dugong dagat nyo, gago. Kung sasaktan mo pa ang kapatid ko. Papatayin kita. Ay. Papa. Papa? Pedro Cruz. Pedro Cruz, Pedro Cruz. Takbo. Ginoo, alagaan mo si Nanyin para sa akin. Papa? Pedro Cruz. Pedro Cruz, gising ka. May tao ba? May tao ba? Tulong? Pedro Cruz. Papa. Lara, siguradong magiging maayos ang tatay mo. Ate? Oy? Walang problema. Bakit kayo nandito? Sinamahan ko si Ding Zhao kakasimula pa lang sila ni Pedro Cruz. Doctor? Pasensya na. Ginawa na namin ang lahat. Ano? Umalis ka. Pedro? Anong ibig sabihin ng ginawa ang lahat, ha? Sabihin mo ulit yan. Wala na ba ang kaibigan ko? Tatay? Tatay! Pedro? Yetian, kumalma ka, huwag padalos-dalos. Wala na ang kaibigan ko. Paano ako magkakalma? Ginoong Ye, anong nangyari?
Nasaan ang samahang dugong dagat? Sa State Sea Hotel, bibigyan nila bukas ng pangkawang-gawang gala. Pangkawang-gawang gala. Mga mamamatay tao pa ang magdaos ng charity gala ng walang hiya. Hindi ba ironic? Yet yan. Ano ang gagawin mo? Babayaran nila ang dugo nila. Aray Kuya Joe, balita ko marami kang pera ngayon. Kuya Joe, yumaman ka. Huwag mo naming kalimutan. Isama mo kaming magkayaman. Madaling sabihin. Kuya Joe, yung bago mong palengke ng isda, kumusta na? Huwag na nating banggitin. Yung mga mabahong tindero walang pera sa bulsa, mga hampas lupa. Walang mapiga sa kanila. Ikaw, yung nanakit sa akin, lakas ng loob mong bumalik. Maliban sa mga taga-samahang dugong dagat, lahat ng iba, lumayas kayo. Anong akala mo sa sarili mo? Maglakas loob kang manggulo sa teritoryo ng samahang dugong dagat? Patay ang kaibigan ko. Buti nga. Isang hamak na tindero, paulit-ulit kang walang galang sa akin. Naghihiganti ka pala. Ang tapat mo naman. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka sa puntod ng kaibigan ko, yumukod ka ng 3 araw at gabi. Papatayin kita ng walang sakit. Papayukurin mo pa ako? Nanaginip ka yata. Pinagmamalaki mo ang iyong sarili dito? Mga tao, saktan ninyo siya. Bata, ang galing mo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at yumuko sa akin. Kung hindi, sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Bata, nangangahas kang magulo sa samahang dugong dagat? Mamamatay ka. Tatanungin kita ulit, sasabihin mo o hindi. Bastos kang bata, pakawalan mo agad si Ginoong Chow. Pakawalan mo siya. Itong taong walang kwenta, dinala mo ang iyong mga tao para sa aking kapatid at binugbog siya hanggang mamatay. Wala kayong ginawa kahit isang salita. Ngayon ako ang humihingi ng katarungan, ngunit kayo ang sumisisi sa akin. Sa mundong ito, may batas pa ba? Isang grupo ng mga peking walang kwenta. Tatanungin kita ulit. Sasabihin mo o hindi. Bata, huwag kang magyabang. Darating na ang ating pinuno. Sino? Ang naglakas loob na manggulo sa samahang dugong dagat? Pangulo. Sino ka? Tapos na, nagalit si Tang. Batang mabaho na nagbebenta ng isda. Mamamatay ka ngayon. Ilang taon tayong hindi nagkita. Ang iyong kakayahan ay walang pag-unlad. Ikaw. Panginoon, buhay ka pa. Sino ang nagsabi sa iyo na patay ako? Si Song Zuo. Sinabi ni Song Zuo sa amin, sabi niya, ang inyong huling laban, lahat ng hukbo ay namatay sa labanan. Ibig sabihin, ang kasalukuyang pinuno ng templo ng Mandirigma, si Song Zuo. Karamihan ng mga kapatid ay sumunod sa kanya. Ako, hindi kami magkasundo, kaya ako umalis na, Panginoon. Dahil buhay ka pa, dapat kang bumalik sa templo ng Mandirigma. Hindi pwedeng walang mandirigma ang templo. Maraming pinsala ang mga kapatid. Siguro ay hindi sapat ang aking kakayahan. Ibinigay ang templo ng Mandirigma kay Song Zuo. Baka mas maganda pa, pero alam mo ba? Patay na si Pedro Cruz. Gawa ito ng inyong samahang dugong dagat. Ikaw. Panginoon, hindi ko talaga alam ito. Buksan ang bibig niya. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Kung hindi, mula ngayon wala nang samahang dugong dagat sa Zhuhai. O, dalhin siya. Pangulo, nagkamali ako. Ginoo, naimbestigahan na. Si Sung Suo ang may gawa. Dahil si Pedro Cruz ay tumangging sumama kay Sung Suo sa kanyang masasamang gawain, kaya... Sung Zuo, ikaw ay walang hiya. Anong nangyari? Nakaganti ako. Para kay Pedro. Huwag kang masyadong malungkot. Ang magagawa lang natin ngayon ay alagaan sina Jiao Jiao at Lara. Kasama ko siya sa hirap at ginhawa sa loob ng maraming taon. Akala ko'y may pag-asa pa. Ate, anong nangyari sa kanya? May kinalaman ka ba? Lumayas ka. Ate, hindi ba binigyan ka ng pamilya Kao ng 1 bilyon? Hindi mo paubos yun. Pahiram naman ng konti. Panaginip.
Hindi ako magbibigay kahit piso para sugalin mo. Uy, kuya. Nasaan ang pera? Kuya, nitong mga nakaraang araw. Wala talaga akong pera. Kung maaari, bigyan mo pa ako ng 2 araw. Ang lakas ng loob mo ha, nangutang ka sa templo ng mandirigma sa buong Zhouhai. Ikaw lang ang ganyan, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. O bayaran mo ang utang mo, o iwan mo ang buhay mo dito. May pera ako. May pera ako 1 bilyon, 1 bilyon. Akala mo tanga ako, saan galing ang 1 bilyon ng pamilya Lee? May nagbigay sa akin, may nagbigay. Sige, kalad ka rin siya at patayin. Huwag. Huwag, may pera talaga ako. May pera talaga ako, may 1 bilyon ako. Oh, may nagbigay, totoo. Oy, ano? Anong problema? Si Joje ay pinatay. Patay na, patay na. Ano naman ang malaki doon? Isang maliit na tauhan lang, hindi mahalaga. Mag-ayos ng ibang tao. Ilapit ulit kay Tangren. Yun lang. Sabi mo kanina, sino ang nagbigay? Yetian. Ano ang sinabi mo? Ang pumatay kay Joje ay si Yetian. Ang nagbigay ng pera sa ate ko ay si Yetian din. Yetian? Bakit siya narito rin sa Zhouhai? Ano ang relasyon ng ate mo kay Yetian? Siya ang kasintahan ng ate ko. Mukhang nakalimutan ni Yetian ang pinakamalaking hadlang ng isang lalaki ay ang babae. Miguel Reyes, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang ate mo at si Yetian, lituhin mo sila palabas para sa akin, at ililigtas ko ang buhay mo. Lumayas ka. Sige. Si Yetian, bakit hindi pa siya patay? Huwag mag-alala, malapit na siyang mamatay. Pumunta ka, gumastos ng malaki para sa 4 na demonyo at ipatawag sila sa akin. Talagang ipapatawag ba sila? Ang buong Zhouhai ay magkakagulo. Sila ay walang awa na pumapatay. Tiyak na maapektuhan ang templo ng mandirigma. Basta mapatay lang si Yetian, kahit anong halaga ibibigay ko. Matagal ko na kayong hinihintay, hahaha. Pumunta at patayin siya para sa akin. Wala kang alalahanin. Basta kaming 4 ang kikilos, walang sino man sa mundong ito ang makakatakas. Ate, may bagong proyekto ako kamakailan. Kailangan ng investment. Kailangan lang ng kaunting puhunan. Wala kang natutunan, gagaya ka sa iba sa pag-i-invest. Ate, seryoso ito ngayon. Sa downtown mismo, isang bar ito. Kapag nag-invest ka na, siguradong kikita. Itong utak mo, hahanapin ka ba ng pera? Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo't tingnan. Walang interes. Pakiusap, ate. Gusto ko talagang tumulong sa pamilya. Gumawa ng kahit na bagay. Kung hindi, sasabihin ninyo na naman ako. Walang ginagawa araw-araw. Tayo na. Sige. Kino. Tapos na. Meng Xuan. Meng Xuan. Meng Xuan. Ito ang sinasabi mong negosyong kumikita ha. Kumusta, ate? Mas mabuti pang huwag mong sayangin ang oras mo. Manatili ka na lang sa bahay. Ay, huwag kang agad umalis. Sabi ko, kikita ito. Siguradong kikita ito. Tingnan mo. Miguel Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Ibigay mo na agad ang iyong 1 bilyon at ilabas mo sa akin.
Naaalala mo pa pala ang perang iyon. Sinasabi ko sa iyo, imposible. Ate ko, wala ka nang magagawa. Ibigay mo ang pera. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ngayon. Yan ang pondo ng pamilya. Hindi ko ito maaring ibigay sa iyo. Miss Reyes, pinapayuhan kitang mabuti mong ibigay sa akin ang pera. Nasa amin ang kapatid mong lalaki at malaki ang utang niya sa amin. Alam ko na. Palihim kang nasa labas, nagsusugal, umiinom, ng babae at nagdodroga ka. Talagang hindi ka natututo. Wala nang usapan. Ilabas mo na ang pera. Kung hindi, pareho tayong mapapahamak ngayon. Tigilan mo na ang daldal. Mga kuya, wag. Hoy, miss. Ibigay mo sa akin ang pera. Panaginip lang yan. Anong ginagawa mo? Kailangan pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa kanya. Pero, hindi ko sinabing hindi ko siya pwedeng hawakan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ibigay mo na ang pera. Managinip ka. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang pera, ibibigay. Puta, ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama, di ba? Halika, kunin mo ang alak para sa akin. Halika. Ano, ibigay mo o hindi? Kalimutan mo na yan. Ang tapang mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ibigay mo o hindi? Hindi ko talaga ibibigay sa inyo. Akala mo wala akong paraan para masupil ka? Tara. Putang matigas pa ba ang ulo mo? Hawakan ninyo siya. Anong gagawin ninyo? Anong gusto ninyo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Dahil hindi mo mabayaran ang utang mo? Bayaran mo gamit ang katawan mo. Bitawan mo ako. Tulong. Kunin ang phone at i-record ito. Panonoorin ko yan pagka uwi. Bitawan mo ako. Tulong. Bitawan mo ako. Ate. Bitawan mo ako. Ang ganda ng babaeng ito. Ang ganda talaga. Bilisan mo, naghihintay ang lahat. Bilisan mo. Isa pang galaw sa kanya, papatayin kita. Gusto mo bang mamatay? Sige, bugbugin niyo siya. Halika, sabay-sabay tayo. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, halika, away tayo. Tapos ka na. Nasaktan mo ang mga tao ng templo ng Mandirigma. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Tulad mo para sa pera, ibinenta mo ang sarili mong pamilya. Ang mabuhay ay sayang lang. Nasaktan mo ang mga tao ng templo ng Mandirigma. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka nila patatawarin. Sa tingin mo ba si Songzo, mag-aalala kung buhay ka o patay? Dahil sa iyong ate, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi inaasahan na ang 4 na demonyo ay magsasama-sama rito. Kayo ba ang pinadala ni Song Suupay? Tama. Si Ginoong Song ay nagbayad ng malaking halaga para kunin kami. Gayunpaman, hindi inaasahan na ang tanyag na Diyos ng Mandirigma ay nagtatago sa Zhuhai, isang maliit na lugar na tulad nito. Tigilan na ang daldal, hayaan ninyo akong makita. Ang inyong kakayahan kung ito ba ay puro yabang o tunay na malakas.
Sa aking espada may lason na nakamamatay, ikaw na Diyos ng mandirigma sa huli ay natalo sa aming 4 na demonyo. Mingxuan, gising ka na. Yetian. Pasensya na kasalanan ko dahil naniwala ako kay Miguel Reyes na pinahirapan ka. Wala yun ako. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Okay lang. Oo nga pala, tingnan natin si Lara Cruz. Susunduin ka ni tita pagkatapos ng klase, okay? Ano ang problema? Bakit huli na naman? Araw-araw ang anak ninyo ang nahuhuli. Pasensya na po, ma'am. Medyo na-traffic kami. Sino ka sa kanya? Kung traffic, hindi mo ba alam na dapat isend ng maaga? Ako ang nanay niya. Hindi ba siya bastardo? Saan galing ang nanay? Guro ka ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mali ba ang sinabi ko? Pribado itong eskwelahan namin, eskwelahan ng mga mayayaman. Ang mga batang iyan ay may magandang asal. Ang tatay niya ay isang mabahong tindero ng isda. Hindi alam kung saan nagnakaw ng pera para ipasok ang bata sa eskwelahang ito. Amoy isda araw-araw, ang baho. Hinampas mo ako. Bilang isang guro, ang pagiging huwaran nakalimutan mo na. Dapat kang hampasin. Kengchin, ano ito? Itong baliw, hinampas niya ang tao. Hindi ba iyon ang anak ng taong malas? Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Ay, ang mga sinabi ninyo kanina, narinig ko lahat. Sa tingin ko, ang sinabi ni Kengchin ay tama naman. Ikaw naman, hindi ko alam kung sino siya sa'yo, pero sasabihin ko sa'yo, ang tao may mga antas. Ang mga anak natin ay dapat mag-enjoy sa pinakamagandang kindergarten. Siya naman, anak ng isang mabahong nagtitinda ng isda, siya ay karapat-dapat lang sa basurang kindergarten. Nako, hindi rin alam kung ang tatay niya saan nakuha ang pera, ninakaw o inagaw. Dinala dito. Pero huwag mong isipin na ilang araw siyang nag-aral sa magandang kindergarten ay makakasira na ng antas. Masyado kang walang muwang. Oy, tama ang sinabi mo. Ang kindergarten natin dito ay hindi kayo welcome. Oo nga, alis na. Alis! Ano ka ba? Mingxuan. Ikaw, sino ka ba? Humingi ka ng tawad. Hindi, sinaktan mo ako, pinapagsorry mo ako, mali ka, di ba? Humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Sige, bugbugin mo Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon, humingi ka ng tawad sa kaibigan ko. Tumigil ka. Sa liwanag ng araw nang aapi ka? Asawa. Pakiusap, unawain mo ang babae mo ang unang nagsalita. Akala ko malaking bagay. Itong perang ito para na lang ito sa asawa ko bilang patawad. Sino ba may kailangan ng pera mo? Humingi ka ng tawad sa akin. Kaibigan, sobra ka na. Itong pera sapat na para sa tatay niyang maikli ang buhay bilang bayad pinsala. Asawa ba, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Yetian. Ano ang ginagawa mo? Mahal, okay ka ba? Dahan-dahan lang. Mahal. Gusto mo akong saktan? Tapos ka na. Tumawag ka na ng mga tao. Tara, away, tawag ng tao. Gusto mong saktan ng asawa at anak ng kapatid ko? Kahit na ang hari ng langit ang dumating ngayon, lalaban pa rin ako. Hintay ka lang. Ang lakas ng loob mo Hintay ka lang sa akin. Kuya, anong nangyari? Ito ang taong ito. Sinasaktan ako at ang asawa ng kapatid ko. Kaibigan, ikaw. Pagbati kay Ginoong Ye. Kilala mo ako? Nung araw na iyon kasama mo si Ginoong Tang, nagkita kayo sa piging. Nandoon ako. Kuya't anong ginagawa mo? Aksyonan mo na siya.
Luhod at humingi ng tawad. Ang kuya ko ay miyembro ng Samahang Dugong Dagat. Tumahimik ka. Mahal, Kahit si Ginong Ye, gusto mong awayin. Ayaw mo nang mabuhay, di ba? Umalis ka na. Ginoong Ye, ito ang pinsan ko. Madalas gamitin ang pangalan ko para mag-away sa labas. Pakiusap. Tama na, ayoko nang makarinig ng paliwanag mo. Mula ngayon sa Johai, ayoko nang makita ang dalawang taong ito. Naiintindihan mo ba? Oh. Bibiling ko itong kindergarten. Mag-resign ka na agad, ah. Ate, kung gusto mo, ikaw at si Lara pwedeng manatili muna kayo dito kay Meng Xuan. Huwag kang mag-alala tungkol sa kindergarten. Ako na ang bahala. Wala na si Pedro. Ang anak niya ay anak ko na rin. Pero, sino ba talaga ang nasaktan ninyo? Jojo, huwag kang matakot, nandito kami. Ate, bibigyan kita ng katiyakan para sa'yo at kay Lara ay hindi na maaapi. Yung 2 araw na nakaraan yung nang api sa akin, siya rin ba? Yetian. Yetian, Tioye, anong nangyari sa'yo, Yetian? Ano ang nangyari? Yetian, gising ka na. Hindi ka pwedeng gumalaw ngayon. Ayos lang ako. Hindi pwede, bawal kang bumaba ng kama. May kailangan pa akong asikasuhin. Hindi kita papayagan. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo. Hintayin ko munang gumaling ang sugat ko bago pumunta. Ipangako mo sa akin ang isang bagay. Gusto kitang pakasalan. Ayoko nang walang label. Sige, ayusin ko agad. Sige, umalis ka na. Mag-ingat ka. Anong problema po? Nagsisimula ng maging walang prinsipyo si Song Zuo. Plano niyang saktan si Meng Xuan. Maghanda ka. Maaring anumang oras akong gumawa ng hakbang laban kay Song Zuo. Bakit? May iniisip ka? Ipinagkanulo ni Song Zuo ang templo ng Mandirigma. Dapat sana ipinatay siya ng tuluyan, ngunit ano? Ngunit, hindi pa alam ng mga kapatid mo na buhay ka at sa ilang araw, ang gagawing paggunita ni Song Zuo para sa iyo ng iyong kamatayan. Ano yung sinabi mo? Bawat taon sa ganitong panahon, dinadala ni Song Zuo ang lahat ng mga kapatid upang linisin ang iyong libingan at alayan ka ng respeto. Nagpapanggap siya ng husto. Hindi ko alam noon, simula ngayon hindi na ako pupunta. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, mas marami kang dadalhin na tao. Anong balak mong gawin po? Sabihin mo sa lahat na ako si Yetian, sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng piging ng pagbabalik ng Diyos ng Mandirigma. Sa piging na iyon, ako ay personal na pakakasalan si Li Meng Xuan. Opo. Huwag mag-alala, dahan-dahan lang. Ginoo. Bobo ka ba? Hindi ka marunong kumatok. Kasalanan ko. Sabihin mo. Ano yon? Ginoo, sa mga susunod na araw, dapat ba tayong maghanda? Ano ang ihahanda? Ang anibersaryo ng kamatayan ng dakilang mandirigma. Ano ang dapat ihanda? Bumili ng kandila, insenso at papel at dalhin sa kanyang puntod. Sunugin na lang, di ba? Pero iyon ay ang dakilang mandirigma. Pero ano yung pero? Noong panahong iyon, siya ay malubhang nasugatan. Kahit hindi namatay, pilay na siya. Hanggat ipipilit ko na patay siya, patay na nga siya. Sino ang mangahas mag-alinlangan? Dapat kayong magmadali. Hanapin niyo siya kaagad. Dapat mabilis. Naintindihan ko. Hitian. Ako na naghirap ng husto ang aking ginawang damit pangkasal. Ikaw na naman, Gikyo ka, ginugulo mo ako.
Panginoon, wala pa tayong sinusunog na papel. Ako na ang magpapagawa. Anong ibig mong sabihin? Panginoon, nitong nakaraang 2 taon, tila ikaw ay sa Ginoong Mandirigma ay lalong nagiging walang galang. Pumupunta naman ako rito taon-taon. Anong batayan mo para sabihing wala akong galang sa kanya? Ang pagpunta rito at magpakitang tao ay paggalang na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinrato ng Ginoong Mandirigma noon? Puta. Kapag ako ang gumagawa, sino ka para sumingit? Song, ikaw. Sa harap ng tropa, tatanungin kita. Namatay na ba talaga ang Ginoong Mandirigma? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na nakalibing siya dito? Paano naman namatay si Pedro Cruz? Pedro Cruz ay sa mga natitirang tao ni Yetian pinatay siya. Kasalanan ko, hindi ko siya nabantayan ng maayos. Sinungaling. Pedro Cruz ay pinatay mo. Puta! Tingnan ninyong lahat ako, itong si Tangren, nakipagsabuatan sa mga natitirang alipores ni Yetian, pininsala ang mga kapwa-miyembro. Ang pagkamatay ni Pedro Cruz ay may kinalaman din sa kanya, ikaw. Kami ng templo ng Mandirigma ngayon ay nagpapahayag dito. Ay humihiwalay sa inyong samahang dugong dagat, kami ay magkaaway habang buhay. Ang mga has nasaktan ako. Ito ang kahihinatnan. Talaga ba? Pagkalipas ng 3 araw, ang piging ng pagbabalik ni Lord Mandirigma, lalapit ka ba? Bobo ka ba? Nandito ang libing ni Yetian. Dala mo ang bagay na ito para dayain kami at maniniwala kami sa iyo. Sige, pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang manonood sa iyong pagbaba para sumama kay Yetian. Makalipas ang 3 araw, huwag kang mawawala. Punong templo, totoo ba ito? Kung anong sabi niya, naniniwala ka agad. Punong templo, ano ngayon ang gagawin natin? Tipunin ang lahat, makalipas ang 3 araw ang bulwagan ng piging, harangin ninyo, walang papasok o lalabas. At mag-utos pa ng isang grupo. Ang buong Zhuhai, baliktarin ninyo ang lahat. Sabihin ninyo na ginawa ito ng mga tao ni Yetian. Ano, proposal? Si Yetian ay nanaginip yata sa liwanag ng araw, mangingisda na mabaho. Gusto pang umangat sa pamilya li namin. Oo nga, nung isang beses sumabit siya sa pamilya ko. Ngayon naman, sumabit sa samahang dugong dagat. Itong gago, ang ganda talaga ng swerte niya. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Kung hindi kayo magiging magalang kay G, Tangye, ang kasalang ito hindi namin tinatanggap. Tangye, hindi naman kami ang ayaw. Tingnan mo, ang aming pamilya Lee na kilala, ibinigay ang anak naming babae sa isang mangingisda na mabaho. Ito talaga ay hindi angkop, di ba? Mababaw. G, ay isang taong kahit ako ay kailangan pang umangat. Kayong munting pamilya, Lee. Ano ba kayo? Tangye, ang mga salitang ito ay hindi maaaring sabihin ng basta-basta. May dahilan ba ako para lokohin kayo? Ang pagsali sa angkan ng ay karangalan ng inyong pamilya, Lee. Sige, dahil may garantiya si Tangye ang kasunduang ito, ang pamilya Lee ay pumapayag. Kung ganoon, aalis na ako. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, sa araw ng kasal, kailangan kayong gumawa ng sapat na paghahanda sa isip. Tangye, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ay isang espesyal na araw. Kilala nating lahat si Binibining Zhuhai, Li Mengshuan, ang araw ng kanyang kasal. Sa sandaling ito, ngayon lahat ay narito kumain ng mabuti. Gusto kong marinig ang buong paligid. Uminom ng mabuti. Lahat ng mabubuting kaibigan, magbigay ng masiglang palakpakan. Masaya ba kayo? Ibigay sa kanila, okay? Binabati kita. Nabalitaan ko na ang pamilyang Lee ngayon ay nakipag-alyansa sa Samahang Dugong Dagat. O, iyon ang aming Mengshuan, swerte at may pagpapala. Ang pamilyang Lee ay talagang pinagpala. Pero dumating na ang Samahang Dugong Dagat. Bakit walang dumating mula sa templo ng Mandirigma?
Batay sa nakaraang karanasan, kapag dumating ang samahang dugong dagat, tiyak na naroon din ang templo ng mandirigma. Baka naman peke itong samahang dugong dagat? Ang ibig mong sabihin, peke ba ang pagtayo ko rito? Nagbibiro ka, Tangye. Nagbibiro ka. Nagtataka lang ako. Naniniwala akong lahat ay nagtataka kung ano ang dahilan. Napakasimple ng dahilan. Kami, ang samahang dugong dagat, ay tuluyang humiwalay sa templo ng mandirigma. Tangye, hindi pwedeng basta-basta sabihin ng ganyan. Tama. Templo ng mandirigma, talagang humiwalay na sa samahang dugong dagat. Kaya ang kasal na ito, hindi mo matutuloy. Dontang, hindi na namin itutuloy ang kasal. Ginoong Song, tungkol sa bagay na ito, wala kaming alam. Kaya ang kasal ngayon talagang hindi na namin itutuloy. Hindi na itutuloy. Nanay, anong ginagawa niyo? Ikaw pasaway na babae. Isang hamak na tindero ng isda lang siya. Magpapakasal ka sa kanya, maaaring may mangyaring masama sa kalaunan. Hindi pa tapos ang kasal. Ang pamilya nating Lee ay nagdulot ng malaking gulo. Kung magpapakasal pa kayo, baka diretsong mapahamak ang pamilya nating Lee. Mengshuan, bumaba ka na. Hindi na namin itutuloy ang kasal. Bumaba. Ang pamilya niyong Lee, anong ibig sabihin nito? Gumawa lang ang pamilya Lee ng desisyong ginagawa ng sinumang normal na tao, ang tamang desisyon. Akala mo ba talaga na para sa inyo itong maliit na samahang dugong dagat sasalungatin ang aking templo ng mandirigma? Ginoong Song, kaysa namin kayo. Oo. Ang kasal nilang ito talagang hindi matutuloy. Ang pamilya niyong Lee ay talagang walang takot para lumapastangan sa dakilang mandirigma. Mandirigma. Ito ang nag-iisang mandirigma ng dakilang Shayetian, Ginoong Ye. Nangahas kayong sa harap ng mahal na mandirigma magsalita ng walang galang. Ayon sa batas ng dakilang siya, ang sinumang walang galang sa mahal na mandirigma ay dapat patayin. Yetian, akala mo ba bilang pinuno ng templo ng mandirigma, hindi ko kilala ang mahal na mandirigma kung sino siya? Huwag mong akalain na dahil nakasuit ka, hindi ka na ang mabahong tindero ng isda. Tigilan mo na ang paggamit ng pangalan ng mahal na mandirigma sa panloloko sa labas. Ikaw ay isang mabahong tindero ng isda, nagpapanggap ka pang mandirigma, bumaba ka na dyan. Ang mahal na mandirigma ay ang pinakamataas na nilalang sa dakilang siya. Kung hindi lang narito si Ginoong Song, ngayon muntik na akong maloko mo. Dali luhod at humingi ng tawad sa mahal na mandirigma, humingi ng tawad. Humingi ng tawad, humingi ng tawad. Tumahimik kayong lahat. Ang nasa entablado na ito ay ang tunay na mahal na mandirigma. Sabi mo siya ay mandirigma, sa paningin ko. Siya ay isang mabahong tindero ng isda. Gusto mong patunayan na siya ay mandirigma, pwede naman. Ilabas ang ebidensya. Ikaw? Hindi ko kailangan ng ebidensya para patunayan. Sino ka ba para mag-alinlangan sa akin? Ang tapang mo yan. Di mo ba nakikita ang sarili mo? Anong uri ka ba? Isang hamak na tindero ng isda at nangangahas kang magsalita ng ganyan sa Panginoon ng templo? Kawawa ka naman sa puntong ito. Gusto mo pa ring maging alipin niya? Sino sa tingin mo ang kausap mo? Si Ginoong Song ay ang Panginoon ng templo ng mandirigma, ay hindi mo maaabot na nilalang. Ikaw ay isang hamak na tindero ng isda lang. Ano ang karapatan mo para magsalita ng ganyan kay Ginoong Song? Nakita mo ba, Yetian? Walang naniniwala na ikaw ang mandirigmang Diyos. Magkukwento ako sa'yo. Noong unang panahon, may isang grupo ng mga langgam. Nakakita sila ng isang malakas na elepante. Ang mga langgam na ito ay labis na humahanga sa elepante. Kaya naggrupo-grupo sila at gumawa ng isang elepante, at pagkatapos, itong peking elepante ay nakatagpo ng tunay na elepante. Ang tunay na elepante ay bahagya lang bumahing. Sila ay nagkawatak-watak. Yetian, napakasimple mo pa rin hanggang ngayon. At mayabang ka pa rin sa akin. Tingnan mo ang dami ng tao dito maliban sa tangang si Tangren na ito. Sino pa ang makikinig sa'yo? Sino ang nagsabing wala? Ang pamilya Kao kasama ang Dasya, 108 angkan ay pumunta upang batiin ang Panginoong Mandirigma. Imposible ito. Imposible. Anong nangyari? Tiyak na nag-ayos ako ng tao para harangin ang pinto.
Wala kang kwenta. Sa buong Daxia, iisa lang ang Diyos mandirigma. Kahit noon o ngayon, iisa lang talaga ang Diyos mandirigma. Si Ginoong Ye yon. Hindi ako naniniwala. Noong una, para mailigtas ang kapatid mong babae, umalis ka sa templo ng mandirigma. Naiintindihan ko yon, pero ang hindi mo dapat ginawa ay ang gawing ganito ang templo ng mandirigma. At nakagawa ka pa ng maraming kasalanan. Gusto ko lang patunayan sa lahat na kahit wala ka ang templo ng mandirigma ay maaaring mabuhay ng maayos. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay isang makasarili at walang hiyang tao. At hindi ka nagsisisi. Kung hindi dahil sa pagrisgo ni Ginoong Ye na iligtas ka sa larangan ng digmaan, siguradong patay ka na sa ibang lupain. Nagpapanggap lang siya. Ang tagumpay ng isang general ay daan-daang libong buto. Maraming kapatid na namatay sa ibang lugar. Walang pangalan at karapatan, siya lang. Naging sikat at matagumpay. Para sa aking mga kapatid, magsasalita ako para malaman ng lahat ang iyong tunay na mukha. Kung mapapabuhay ko sila, ano ba ang aking reputasyon? Pero isa kang nagkamali. Ang mga yumaong kapatid ay hindi kailanman nagsisi. Dahil alam nila na mula noong sumali sila sa templo ng mandirigma sa sandaling iyon, inilagay na nila ang buhay at kamatayan sa likuran. Ikaw lang ang pinakamatakutin sa kamatayan. Mali ba ako simula pa lang? Hindi. Wala akong mali. Ikaw ang mali. Ingat, Ginoong Ye. Hindi na. Ang sugat mo. Ayos lang. Yeah! Talaga duwag ka, yan ang tunay mong ugali. Huwag kang mayabang sa akin. Bata, nag-ayos na ako. Ang mga tao ng templo ng mandirigma, sisirain ang buong Zhuhai, ganap na sisirain. Huwag mong isipin na natalo mo ako. Ay magaling ka na. Itatambal kita sa haligi ng kahihiyan para lahat ng tao sa Zhuhai ay laging tatandaan ka. Ginoong Ye, nabaliw na siya. Sa palagay ko, hindi matutupad ang gusto mo. Panginoon ng templo, hindi maganda. Ang dating kasamang si Yuching ay inabot ang ating templo ng mandirigma, lahat ay nahuli. Ano? Sa tingin ko nagkamali kayo. Ang mga tao ng templo ng mandirigma ang nagtulak sa inyong mga rebelde. Lahat kayo ay nahuli. Imposible ito, imposible. Mula simula hanggang dulo sa aking paningin, isa ka lang langgam. Nanalo ka, patayin mo na ako. Sige, dali. Masyadong madali ang pagpatay sa'yo. At madudumihan ang aking mga kamay. Dadaling kita sa harap ng mga libingan ng mga kapatid para makita nila kung ano ka ngayon at ang buong buhay mo ay gugugulin sa kahihiyan at pagsisisi. Huwag mong gawin ito. Ginoong Ye, loko-loko na siya. Dalhin siya sa labas. Huwag. Opo. Mga tauhan, dalhin siya sa labas. Huwag. Yetian. Hindi mo ito magagawa. Yetian. Taozi, umalis ka na. Anong nangyari? Patay na si Song Zuo. Hindi ka ba sasama sa akin? May utang na loob ako kay Song Zuo. Mananatili ako para samahan siya. Itong card, ito yung pinasabi niya na ibigay sa'yo. Ang iyong pamilya, inayos na niya para sa kanila. Kunin mo ang perang ito. Sige, ipagpatuloy mo ng maayos ang buhay mo. Gago. Ang lakad mo, ano ba? Wala kang mata? Uy, kinakausap kita. Lumayas ka. Ikaw, pulubing mabaho, nilalait mo ako? Oo.
Bastos, hindi ko kayang awayin yung mabahong tindero ng isda, pero ikaw, kaya kita. Ah! Huwag mo akong guluhin. Magnanakaw siya, ninakaw niya ang bank card ko. Huliin siya! Ang bata mo pa para kalabanin ako. Ibalik mo sa akin ang card. Ito sa iyo. Panaginip ka. Ito ang bank card ko. Pulubing mabaho. Sa liwanag ng araw, nangangahas kang magnakaw sa akin. Nasaan ang paggalang mo sa batas ng Daxia? Ito ang card ko. Ito ay limitadong bank card ng Black Gold Group. Pulubing mabaho, tingnan mo nga ang itsura mo. Sa tingin mo may maniniwala sa iyo, ha? Brozo, ano ba? Ngayon may mga bagay ka nang hindi sinasabi sa akin. Tayo ay magkapatid na magkasama sa hirap at ginhawa. Duguan samahan. Hawakan mo. Ayos lang yan. Bear, huwag kang masyadong magmalabis. Kung hindi dahil sa kaibigan ko na nagmamadaling kailangan ng pera, paano ko ito ibebenta ng mura sa'yo? Hindi, talagang hindi na pwedeng bawasan. Talagang hindi na pwedeng bawasan. Tulungan mo naman ako, okay? Hoy. Ginoong Zo. Panginoong Mandirigma. Maligayang pagbabalik. Tao. Hindi na ako kabilang sa templo ng Mandirigma. Hindi na ako makakabalik. Alam ko si Song Zuo ay nahuli na namin ikaw at ang iba mong mga kasama ay pinilit lang. Iba ako sa kanila. Kusang loob ako. Kung gayon, bakit dati mo pa akong tinulungan? Para sa dating sarili ko, isang pagsasara lang. Tayo ay quits na. Huwag mo akong hadlangan. Tao. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko si Song Zuo. Ang hayop na ito. Niloko niya tayo sa loob ng maraming taon. Gagantihan ko siya ng husto. Kaibigan, nabaliw na si Song Zuo. Patawarin mo na siya. Ikaw, sino ka? Buo tao. Ikaw ang traitor. Hoy. Huwag mo akong patayin. Bakit ka naging ganito? Taozi. Sumama ka sa akin. Ilalabas kita. Natalo ako. Wala akong mapuntahan. Wala nang satsat. Ikaw, Song Zuo, ay hindi isang taong madaling sumuko. Sumama ka sa akin. Kung kailangan, mag-uumpisa tayo muli. Akala ko, hindi mo na ako tutulungan. Utang ko sa'yo. Taozi, ito expired na. Ay, ganito na. Tuloy-tuloy na lang. Ang hirap kainin.
Uy, Tauzi. Nasaan ang bank card na binigay ko sa'yo? Parang gusto akong patayin ng langit. Tama na, dahan-dahan lang tayo. Hindi ako maniniwala. Lahat ng paraan ay gawa ng tao. Naalala ko may karibal si Yeti yan. Si Daily, di ba? Ano, makikipag-away ka sa kanya? Hindi ko kasi ang galit ko. Ako na lang. Alagaan mo ang pamilya mo. Tama na. Sabay na tayo, sasamahan kita. Sobra na ang tulong mo sa akin, hindi na kailangan. Sabi ko may utang ako sa'yo. Nung nasa templo ng Mandirigma, nabayaran ko na ang utang ko sa kanya. Ngayon, ikaw naman. Buti na lang kaibigan kita. Hindi ko inaasahan na sa Johai ngayon makikita ko pa kayong dalawa. Day, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabihin mo ng diretso, kailangan namin ng tulong mo. Sa tono ninyo, hindi mo kang humihingi ng tulong attitude ng paghingi ng tulong. Ay. Si Dai Xiao ay tila kay Yetian hindi rin magkasundo. Kung ganoon, bakit hindi kayo makipagtulungan sa amin? Si Yetian ay muling naging mandirigma. Bakit ko siya lalabanan? Ang paggagaw ng asawa, hindi ba sapat yon? Kahit ganoon, bakit ko makikipagtulungan sa inyong dalawa? Dalawang asong nawalan ng tahanan. Anong halaga ang meron kayo? Sinasabi mo yan, Dai, dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, okay lang. Pero ang tulog mo gabi-gabi, baka hindi ka makatulog ng mahimbing. Ikaw? Sige. Makikipagtulungan ako sa inyo. Ano ang gusto ninyo? Simple lang. Bigyan mo kami ng suporta. Ano ang gagawin ninyo? Kidnapin si Ding Jiao. Ginoo, masama po na iligtas si Songzu. Anong sinabi mo? Hindi ba siya baliw na? Malamang nagpapabaliw lang siya. Sa anumang paraan, hanapin ninyo siya. Opo. Alin ang isusuot kay Lara? Huwag gumalaw. Umakyat ka. Kumusta na ang pag-aayos? Naayos na. Ipapaalam ni Daily sa kanya. Tigilan mo na. Hindi talaga kayo katapat ni Yetian. Manahimik ka. Dati magkaibigan tayong handang mamatay para sa isa't isa. Paano tayo napunta sa ganito? Nakakatawa talaga. Ulitin mo pa yan, gago. Hindi ko pa siya maaring galawin ngayon. Minsan, talagang naglalaro ang tadhana, tulad mo at ni Pedro Cruz, kung gaano kayo nagmamahalan. Sayang. Oo nga. Kasalanan ninyo to lahat. Siya lang ang may kasalanan dahil nagpakatanga siya. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon. Siya mismo ang tumanggi. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Siya mismo. Ano? Sa tingin mo ba mali ang ginawa ko? Kung papatayin mo, patayin mo na silang dalawa. Wala silang maganda maidudulot. Wala na tayong babalikan. Bakit pa tayo mag-aatubili? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para bigyan ka ng impormasyon. Tangren, ilabas mo siya. Mahal na Ginoo, may balita siya tungkol kay Songzu.
Anong sinabi mo? Paano? Gusto mo bang malaman? Lumuhod ka at magmakawa sa akin. Putang ina, hindi ka pagising? Magsalita ka. Nasaan si Songsu? Sige, sasabihin ko na. Nasa. Lungsod ng lumang pabrika sa Hilaga at kinidnap din nila si Ding Jiao. Sabi nila para takutin ka. Buwisit. Pedro Cruz. Sa pagkakataong ito, ipaghihiganti kita. Walang takot sa kamatayan. Darating ba si Yetian? Tiyak na darating siya. Dumating na siya. Ay, ang tagal nating hindi nagkita. Panginoon ng Mandirigma. Bakit lumabas kayong lahat at gumagamit pa kayo ng masasamang paraan? Sa laban, lahat ng paraan ay patas. Alam mo naman. Tama na. Hindi ba para mailabas ako? Narito na ako. Pakawalan mo ang asawa ko. Sabihin mo lang na pakawalan at pakakawalan ko. Bakit naman? Sabihin mo sa kanya ulit. Tanggalin mo siya. Tanggalin mo siya. Tanggalin mo siya, gago. Huwag mo akong palapitin sa kanya. Alisin. Asawa ko, ingat. Anong ginagawa mo? Mauna ka. Bakit mo siya pinalaya? Gumagamit kayo ng ambus. Napakabastos ninyo. Ngayon, ikaw ang mamamatay. O kami ang mamamatay. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Patayin mo siya. Ang templo ng Mandirigma ay magiging atin na. Ngayon, sa harap ni Pedro Cruz, ipaghiganti mo siya. Tatlong taon na. Wala ka pa ring pinagbago. Ako na lang. Nagtiwala ako sa iyo noon. Magkano ba ang tiwala? Kung nagtitiwala ka sa amin, ibibigay mo ang posisyon sa templo ng Mandirigma. Sa amin. Umalis ka na. Ayokong makipaglaban sa'yo. Hindi na ako makakaalis. Wala na tayong babalikan. Hindi na tayo makakabalik. Bakit? Bakit kailangan mong sumama sa kanya? Desidido kang labanan ako. Ano ang ginawa niya sa loob ng 3 taon? Hindi mo ba alam? Ang alam ko lang nung panahong kailangan ko ng tulong, siya ang tumulong sa akin at ikaw. Sa loob ng 3 taon, nagtatago ka. Ang misyong iyon 3 taon na ang nakakaraan ay napakalaki ng pinsala. Ako. Nung 3 taon na ang nakakaraan, ako ang gumawa niyon. Sabihin mo ulit sa akin. Oh, at ano ngayon? Kung hindi ko ginawa iyon, paano ka makakaalis at paano ako aangat? Dahil sa sarili mong interes, pinagkamatay mo ang lahat. Oh, at ano ngayon? Lahat tayo ay nabubuhay sa isang mapanganib na buhay. Mamamatay din naman tayo. Mas mabuti pang gumawa kayo ng kontribusyon para sa akin. Ay. Walang hiya ka. Papatayin kita ngayon. Ano pang hinihintay mo? Sige, away. Taozi, patayin mo siya. Ang templo ng Mandirigma ay atin na. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo.
ang parehong pagkakamali. Hindi ko na ulitin. Ang templo ng Mandirigma ay dapat akin na noon pa. Mula ngayon, wala nang Diyos ng Mandirigma sa mundo. Ikaw nga ay isang hayop na walang puso. Si Pedro Cruz ay may maraming kapatid na namatay sa harap mo. Wala ka bang kahit kaunting pagsisisi? Pagsisisi? Ang mamatay para sa akin ay kanilang karangalan. At least binigyan ko sila ng buong katawan. Huwag ka nang magsalita. Ngayon patay ka na. Anong ginagawa mo? Ang templo ng Mandirigma ay sa akin lamang. Nitong 3 taon, salamat sa pagtulong mo sa akin sa mga bagay na yon. Ako ay nasisiyahan. Ngunit sayang, sasamahan mo na ang iyong kapatid na babae. Iabot mo ang aking pagbati sa kanya. Ikaw ang pumatay sa aking kapatid na babae. Ay. Ganun pala. Lahat ng ito ikaw ang gumawa. Tama. Ako ang gumawa ng lahat. Yung nangyari 3 taon na ang nakalipas, ako iyon. Ang pagkamatay ni Pedro Cruz ay pinilit ko si Song Suo na gawin. Tungkol naman sa kapatid na babae ni Song Suo, ako rin ang pumatay sa kanya. Buwisit. 5 taon akong nasa ilalim mo, 3 taon naman sa kanya. Alam mo ba sa loob ng 8 taon na ito kung paano ako nabuhay? Araw-araw akong nagtatrabaho para sa inyo habang kayo'y nagtatamasa ng karangalan nasa itaas. Bakit? Bakit hindi ako ang nasa posisyong yon? Ikaw pala ang loko sa lahat ng ito. Tama. Ako ang nabaliw. 8 taon akong nasa templo ng Mandirigma. Tuwing may pagkakataon, ang aking pamilya ay nagtatanong kung kumusta ako. Hindi ko nais sabihin sa kanila ang uri ng buhay na meron ako dito, kung ano ito. Ngayon, iba na. Lahat ng ito akin na. Ginoo, pasensya na, huli na ako. Ginoo. Ayos lang ako. Bilisan mo, bantayan mo si Gutao. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Opo. Bumalik ka na. Anong problema? Parang malungkot ka. Wala, may maliit na bagay lang. Ano bang bagay ang nagpapalungkot sa ating Mandirigma ay naging malungkot? Huwag mo akong asarin. Totoo naman. Hoy, ngayon naglakas loob kang kausapin si Lord Mandirigma ng ganyan magsalita. Yetian, pagod ka na, kumain ka ng prutas. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta kung wala namang importante. Papunta na ako. Pumunta lang ako para makita kayo. Anong problema? Bilang ina mo, hindi ba pwedeng bisitahin ang aking anak at manugang? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsyo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Huwag mo akong paikutin. Ming Xuan, kausapin mo ang iyong nanay at maging magalang ka naman. Paano niya tayo trinato dati? Hindi mo ba alam? Kung hindi tayo nagpumilit, mapapangasawa ko na sana ang pamilya Day ngayon. Nako. Yetian, pasensya na, ako ang may kasalanan dati. Ako, pasensya na. Nanay. Anong ginagawa mo? Alam ko. Ano man ang sabihin ko ngayon, hindi na ninyo ako patatawarin. Ako, kailangan ko na lang mamatay. Nay, huwag mo siyang pigilan. Hayaan mo siyang tumama. Halika, tumama ka. Walang dumarating ng walang dahilan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Ako. Busy ako ngayon, wala akong oras para makinig sa iba mong sasabihin. Sinabi ko na, wala akong ibang ibig sabihin, dumaan lang ako para bisitahin kayo. Nay, maupo ka muna, umupo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Wala naman akong gaanong gagawin. Basta! Medyo gipit ako ngayon. Oy, hindi ba binigyan na kita ng pera? Bakit wala ka na naman? Ay, ito hindi mo alam.
alam yung Tita Lee? Bumili ng ilang kilo ng mga alahas na ginto araw-araw sa harap ko nagmamayabang. Ilang taon ka na ba? Nagpapakatanga ka pa sa ganyan? Ako. Ay, sige. Bumili lang ng alahas, di ba? Nay magkano? Ako na ang bibili para sa iyo. Tulungan mo na lang siya. Hindi naman marami. O mga 20-30 milyon lang. Tingnan mo, sinabi niya hindi marami mga 20-30. Magkano? Nay, napaka-exaggerate mo naman. Nagsobra ba ako? Ano bang ginawa ko? Ang manugang ko ay naging mandirigma na. Bibili lang ako ng ilang alahas para masaya. Ano bang ginawa ko? Peras yun, Yetian. Anong kinalaman mo doon? Pinalaki kita ng husto. Ang anak ko ay nag-asawa ng magaling na manugang. Naghihingi lang ako ng alahas. Masama ba? Naghihingi lang ako ng gantimpala. Nagsobra ba ako? Sa bandang huli, ako pa rin ba ang iyong kasangkapan sa pagkita-kita? Hindi po, nanay. Ang perang iyon ay para sa pagpapatakbo ng templo ng mandirigma. Hindi ito personal ko. Ako? Yetian, alam ko ang pera mong iyon. Ganyan ang naisip ko. Ikaw, ibigay mo muna ang pera sa akin, ilagay mo rito, tapos magsusuot ako ng alahas at maglalaro. Kapag nagsawa na at napagod na, ibabalik ko ito sa pera. Ibibigay ko naman sa iyo. Okay na ba? Ang kapal ng mukha mo. Hoy. Nanay, maupo ka muna. Sige, ganito na lang. Ibibigay ko muna sa iyo ang 500,000. Gamitin mo muna, ha? Anong ibibigay? May pera siya. Tara na. Hindi. Hoy. Hoy. Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Hindi mo ako bibigyan ng pera? Sige. Ako na lang ang hahanap ng sarili ko. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng pera. Kung hindi mo ibibigay, hahanap ako. Ma'am, ipapakilala ko po sa inyo ang mga property namin dito. Kompleto ang mga pasilidad. Makikita ninyo doon. Oy, hindi ba si Gang Zhao yan, ano? Nandito para sa libreng aircon? Anong sinasabi mo? Ano, mali ba ang sinabi ko? Pati ang sarili mong anak at manugang nagalit sa iyo. Ikaw, may kapal ka pang mukha na lumabas na... Ano ang alam mo? Masyado silang abala. Ang manugang ko ay ang dakilang mandirigma ng Daxia. Araw-araw sobrang busy, walang pahinga, huwag kang magyabang, baka pumutok. Dakilang mandirigma ng Daxia, may biyenang katulad mo. Gusto niya ng sampal sa sarili niya. Kasinungalingan. Bakit hindi mo siya paalisin? Mga ganyang tao nagpapanggap at nanloloko. Baka takutin ang mga bisita ninyo at palayasin. Hindi maganda yata ang babaeng ito ay kabilang sa pamilyang Lee. Ano kung pamilyang Lee? Oo. Ang pamilyang Lee ngayon ay napakalakas. Pero sa kanya ano ang kinalaman? Pati ang sarili niyang anak ay may reklamo. Sapat na para makita kung gaano siya kasama. Kasinungalingan. Ang anak mo ay hindi ba nag-asawa ng mabuting asawa? Bakit hindi man lang sumama sa'yo? Palagi kang pumupunta sa opisina ng bentahan, titingin lang, hindi bibili? Hindi ka ba nahihiya? Sino ang nagsabing wala akong pera? Binigyan ako ng pera ng manugang ko. Himpi mamang tagapaglingkod. Bibili ako ng bahay. Teka, bago bumili, kailangan munang mag-verify ng pondo, di ba? Ganito po, Ginang. May patakaran kami. Bago ang malaking transaksyon, kailangan muna ang pag-verify ng pondo. Ito ang kinakailangang proseso. Ano, Ginang Zhao? Hindi ba siya ang mandirigma? Natatakot ka? Matakot? Sinong matatakot? Sige, i-verify natin. Sabi ko, Ginang Zhao, bakit ka nababalisa dito? Hindi mo ba alam kung magkano ang nasa bank account? Hindi mo alam, di ba? Paano ko hindi malalaman? Iyon ang manugang ko, ang baon na ibinigay niya sa akin. Talaga namang mandirigma. Kahit para sa'yo, isang baon para sa biyenan, pwedeng bumili ng gusali. Ang nakakaalam, akala siya ay mandirigma. Ang hindi nakakaalam, akala siya ang pinakamayaman sa mundo. Ano ang alam mo, abangan mo? Sige, hihintayin kita. Tingnan natin kung ano ang tinatawag mong baon na mabibili mo na basura. Ano bang sinabi ko, ikaw ay isang tunay na sinungaling? Mahal naming panauhin ang mga gusali namin. Alin po ang gusto ninyo? Pumili lang kayo.
Ang pinakamagandang gusali ninyo lahat ay akin na. Hindi naman. Talaga bang maraming pera itong card? Ang pera sa card ng babaeng ito ay sapat para bilhin ang lahat ng aming mga property. Mag-drop kayo ng kontrata agad. Gusto ko na ngayon. Sige. Nako, itong manugang ko talaga. Sinabi ko na huwag siyang magbigay sa akin ng pera. Ipipilit niya talagang bigyan ako ng marami. Tingnan mo ngayon, okay na? Wala nang paggastusan. Nako, nakakainis. Mrs. Zhao, narito ang kontrata. Pirmahan niyo lang po. Sige. Ginang Zhao, pakisamahan po ako dito para sa bayad. Bayad? Diretso niyo na lang iswipe ang card. Bago ang malaking transaksyon, kailangan kumpirmahin ang fingerprint mismo ng cardholder. Fingerprint? Fingerprint. Hindi po, Mrs. Zhao. Hindi niyo po ba alam ito, probinsyano? O wala ka talagang alam na ninakaw mo ang card na ito? Nako, hindi dapat malaman ito ni Yetian. Itong gusali. Hindi mo na ako bibili. Ay! Tigil! Anong ginagawa niyo? Pinipilit niyo ba akong bumili? Zhao, pinaghihinalaan namin ngayon ang iyong pera na hindi malinaw ang pinagmulan. Sumama ka muna sa amin para imbestigahan bago ka umalis. Ako, imbestiga? Kung tatakbo ka pa, huhulihin ka na namin. Hoy, bitawan niyo ako! Bakit niyo ako hinuhuli? Anong karapatan niyo na hulihin ako? Sinasabi ko sa'yo, ang manugang ko ay ang mandirigma. Nangangarap ka pa ba? Tawagin mo na ang anak mong babae para sunduin ka? Ay hindi ko dapat sabihin sa kanila. Talagang hindi ko dapat sabihin sa kanila. Hoy, huwag kang tumakbo, ay. Tigil. Sa harap ng lahat, anong ginagawa nyo? Ginongkaw, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman ang ginagawa ninyo araw-araw. Ginongkaw, mali po ang akala ninyo. Kami ang biktima sa insidenteng ito. Bakit hindi ba totoo ang nakita ko? Ginongkaw, ganito po iyon. Itong si Ginang Zhao niloko kami, sinabing bibili ng gusali pero hindi niya alam kung saan galing ang ninakaw na card. Gusto naming siya mag-imbestiga muna bago umalis pero tumakbo siya palayo. Ninakaw. Ginang Zhao, itong card ninyo saan galing? Ako. Napulot ko. Hindi ba iyon kay Ginoong Ye? Hindi, nagsisinungaling ka. Akin itong card. Kanina sinabi mong galing sa iyong manugang. Maya-maya sinabi mong napulot mo lang. Ngayon sinasabi mong sa'yo na, iyan, Zhao yan. Kailan ba magsasabi ka ng totoo? Huwag nang manghula. Akin itong card. Pasensya na sa abala. Nanay, hindi ba namin binigyan ka ng pera? Bakit nagnanakaw ka pa ng card? Sinabi ko na, ang pera dito ay para sa pagpapatakbo ng templo ng mandirigma. Ganito mo ginagastos ng walang habas ang pinaghirapang pera ng mga sundalo sa harapan? Ganito ang ginagawa mo, hindi ba sila masasaktan? Oo, pasensya na. Nanay. Sa ibang bagay kaya ko pang tiisin, ngunit sa bagay na ito lamang, talagang nilalabag mo ang aking hangganan. Mr. Ye, tungkol sa bagay na ito, Bumili na lang ng bahay para sa kanya sa ibang lugar. Ilipat siya doon para payapang magretiro. Huwag na siyang bumalik sa Zhuhai. Hindi Mr. Ye, ikaw, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng gawin ito, ikaw. Meng Xuan, ikaw naman tulungan mo ako magsalita, Meng Xuan. Sarili mong kasalanan ito. Walang makakatulong sa iyo. Ginagawa ko ito, sisihin mo ba ako? Siya ang may kasalanan nito. Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Akala ko kapag umalis na si Lola, mamumulat siya. Pero ako pala ang sobrang naive. Huwag mong sabihin niyan. Lahat ito ay mga bagay na hindi natin inaasahan. Huwag ka nang magalit Anong ginagawa ninyo sa sikat ng araw? Hindi man lang isinara ang pinto. Ikaw, bakit ka naman? Bakit? Pumasok ka nang hindi kumakatok. Sino bang mag-aakala na... Uy, nasan si Lara Cruz? Bakit hindi ko siya nakikita? Medyo makulit siya kamakailan. Pinadala ko siya sa bahay ng nanay ko. Siya nga pala. May oras ba kayo sa weekend? Tandaan na pumunta kayo ha. Ikakasal ka na? Sa wakas ikakasal ka na. Sige, walang problema. Sa oras na yon talagang bibigyan natin siya ng malaking regalo.
E di hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Mauna na ako. Mamatay ka nga! Anong tinatawa mo? Ang gunggong mo tingnan. Anong tingin-tingin? Naiintindihan mo ba? Ay Jinping Mei. Sa libro ay sinasabi, isang tindig ng gintong manok, itaas ang magandang binti upang pukawin ang diwa, isang ugat ng tuyong puno, pagsusubo sa mabalahibong bulaklak. Tumahimik ka. Sa liwanag ng araw, ang lakas ng sinasabi mo. Hindi ka nahihiya? Bakit ako mahihiya? Uy! Dakilang mandirigma, may sulat para sa iyo. Sabi ay inaanyayahan kang sumali sa reunion ng kaklase. Ay, sabi ko, bakit hindi pa dumating iyong walang kwenta? Napakarami natin, naghihintay para sa kanya lang. Yung mga hindi alam, akala nila siya ay isang malaking tao. Iyon nga. Narinig ko, si Yetian ay nagtitinda ng isda ngayon. Baka nagtitinda pa rin ng isda ngayon. Hahaha. Servidor, pwede bang bilisan? Mamamatay na ako sa uhaw. Tama na. Ay! Gusto mo ba akong mapaso? Ay, Baoshaw. Bakit ang ingat-ingat mo? Hindi ka marunong maging servidor. Ay, dali-dali. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. O halika, tingnan ko. Nasunog ka ba? Ah! Oy! Okay lang, salamat. Halika muna rito, Pakiusap, umayos ka, umalis ka. Baoshaw. Binibigyan mo ako ng muka, di ba? Lakas ng loob mong saktan ako? Ay, Baoshaw, huwag ka nang magalit. Ikaw, isang waiter. Nagpapakaarte ka pa. Na-appreciate ka ni Baoshaw. Swerte mo na yan. Huwag kang magreklamo sa swerte mo. Baoshaw, huwag ka nang magalit. Halika, umupo ka. Dali, humingi ka ng tawad sa akin. Kung masisiyahan ako, papatawarin kita. Kung hindi, hintayin mong magreklamo ako. Pasensya na. Ano? Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Lakasan mo. Pasensya na. Pwede kitang patawarin. Halika. Inumin mo ang alak na to. Inumin mo. Patawarin na kita. Baoshaw, ang sama mo. Bakit ka nakatanga? Dali na. Galing Haha, ayos. Pero hindi lang isang baso. 3 baso. Punuin mo. Halika. Bakit ka nakatanga? Uminom ka na. Gusto mo bang matanggal? Halika. Uminom ka, papatawarin na kita. Ako na lang iinom para sa kanya. Oy, Yetian, matagal na tayong hindi nagkita. Amoy, mahirap ka pa rin. Akala ko hindi ka na darating. Pumunta ako para lang makita. Kayong mga basura. Ano na itsura nyo ngayon? Sa tingin ko sa'yo, akala mo si Amo Bao ay naging successful na, kaya ka pumunta para mambola? Haha. Bakit mo pa siya kinakausap ng marami? Isang mabahong nagbebenta ng isda. Sino naman ang may gusto sa kanya? Haha. Kayong mga tao nakakaawa talaga kayo. Sa isang waiter kayo naghahanap ng atensyon. Ano may reklamo? Kung may reklamo sa akin dapat, Subukan mong gumalaw muli. Bitawan mo, ang ating Amo Bao ay ang tagapamahala ng hotel na ito. Pakawalan. Ano ngayon? Natakot ka na ba? May tao! Guard! Ayun ang siraulo na yun, patayin ninyo siya. Sige. Naghahanap ka ng gulo.
Huwag kang lapit sa akin. Huwag kang lumapit, si Bao Xiao ay tagapamahala ng hotel. Kung gagalaw ka, magkakaproblema ka. Ano naman ang tagapamahala ng hotel? Wala kang alam, itong hotel ay pagmamay-ari ng isang importanteng tao ng pamilya Chow. Maraming gustong maging cleaner dito, kahit magmakaawa ay hindi makapasok. Oo nga. Talaga ba? Binabati kita, sinisante ka. Ano ka ba? May karapatan ka bang magsante sa akin? Uy, halika sandali. Ikaw, mabahong tindero ng isda, huwag kang magpanggap. Anong kunwari? Hoy, anong sinisigaw mo? Ha? Ginoong Kao? Ginoong Ye, ano ang problema? Kilala mo ba itong tao? Hindi ko kilala. Ginoong Chow, ako ang tagapamahala ng inyong bahay tuluyan. Noong huli kayong nagpark, binuksan ko pa nga ang pinto ng sasakyan ninyo. Kinalimutan nyo na ako. Hindi ko gusto ang taong ito. Huwag na ninyong hayaang magpakita sa hotel. Narinig nyo ba ang sinabi ni Ginoong Ye? Ginoong Ye, kayo... Layas! Wala na po, Ginoong Ye. Mauna na kayo. Ako na ang bahala. Pasensya na. Hoy, ba't nakatayo kayo? Maupo kayo. Katatapos lang manganak ng asawa ko. Wala naman, mauuna na ako. Nag-asawa na ulit ang asawa ko. Hindi na rin ako kakain. Ba't mo sila tinatakot? Inaapi ka nila, kaya inaapi ko sila. Okay lang, hindi ito importante. Ate, sa totoo lang, hindi mo talaga kailangan. Wala na si Pedro Cruz. Si Lara Cruz ay umaasa na lang sa akin. Ayokong makaranas siya ng hirap. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera para maiwan sa kanya sa hinaharap. Ate, tungkol sa pera, meron ako at si Meng Xuan. Hindi iyon akin. Sa inyo iyon. Ayaw kong tumanggap ng awa. Hoy, ate. Umuwi na ako. Anong nangyari? Hindi ba pumunta ka sa reunion? Ay, hulaan mo kung sino nakilala ko. Si Ding Zhao. Paano mo nalaman? Alam ko na. Sinabi niya sa akin dati. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa hotel. Hindi. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit ko siya pipigilan? Bilang babae, sa labas, aapiin siya kung saan-saan. Alam ko. Pero simula nang kunin niya si Lara Cruz, hindi na siya babae, kundi isang ina. Pero... Yetian, alam ko ang sasabihin mo. Pero iyon ang desisyon niya. Siya ang may-ari ng buhay niya. Kahit naawa ka sa kanya, buhay pa rin iyon niya. Yetian, sana hindi mo pakikialaman ang buhay niya. Oo nga, bukas kasal ng kapatid niya. Gumawa tayo ng regalo, ano? Ano kaya ang gagawin natin? Pag-isipan ko. Gumawa tayo ng karakter ng kaligayahan, ano? Sige, ako nagagawa. Tingnan ko. Galing ko mag-cut, di ba? Tingnan mo. Ano to? Ang pangit. Magbigay na lang tayo ng ibang regalo. Hindi ba maganda ito? Oy, Meng Xuan, ang aga ninyo dumating. Oo, aga, tanghali na nga eh. Yung iba, sa hating gabi. Ginising ako para mag-ensayo. Kayo talaga ang energetic ninyo. Akala ng iba, kasal na kayo. Sige, wag na nating pag-usapan ito. Maraming tao. Oo nga, nasaan ang bride? Ay, wala pa siya. Baka na traffic sa daan. Huwag kang mag-alala. Sa araw ng kasal, napakahalaga. Darating siya. Oo, huwag kang mag-alala. Hoy. Nawala po si Guo Tao. Kung nawala, okay lang. Huwag na nating hanapin. Ilang beses ko na siyang hinikayat na bumalik. Kung ayaw niya, okay lang. Kasi siya ang may-ari ng kanyang buhay. Oh. Ate, dumating na ba si Chiang Qian? Ah, wala pa. Bakit hindi pa dumating? Hindi sumasagot sa telepono. Baka may nangyari sa kanya. Okay lang. Dito lang kami. Pumasok ka na lang at asikasuhin mo. Wala yun. Sa palagay mo ba ang babaeng ikakasal? Baka hindi na siya dumating. Ano ka ba? Nagbibiro ka? Eto na, darating na siya. Chiang Qian, sa wakas dumating ka na. Tara, pumasok na tayo. Nasaan si Rico Ting? Oh, pupuntahan ko siya. Huwag na. Pwede naman akong bumaba. Tingnan ko ulit ang katapatan ng pamilya Chen. Hindi ba tayo nagbigay na ng bride price?
Yung 6 sa 80,000 na ibinigay ninyo, tinatawag ba yan na bride price? Hindi ba tayo nagkasundo dati? Ang matalik kong kaibigan, ikinasal kahapon. Ang bride price nila ay 888,000. Kung gusto ninyo akong bumaba, maliban kung magbibigay pa kayo ng dagdag na 680,000 na pambababa. Ano? Bakit ayaw mong magbigay ng pababa at gusto mo pa akong pakasalan sa pamilya mo? Changkyan, pagkatapos naming bilhin ang bahay kasal ninyo, naubos na ang pera ng pamilya namin. Pwede bang ganito? Bumaba ka muna. Babawi ako sa'yo mamaya, okay? O magbigay ka ng pera, or kung hindi, ang kasal na ito ay hindi matutuloy ngayon. Ito. Hoy, anong nangyari? Humihingi si Changkyan ng pababa. 680,000. Hindi ba ito ang napag-usapan sa simula pa lang? Napag-usapan? Hanggat hindi pa ako napapangasawa sa pamilya mo, ako pa rin ang masusunod sa lahat. O magbigay ka ng pera, o maghiwalay tayo, ikaw na ang magdesisyon. Ate, anong ginagawa ninyo? Bakit hindi mo pinabababa si Changkyan? Humihingi si Changkyan ng pababa. Ano? Bumaba ka nga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi sa'yo ng ate mo? 688,000, walang bawas ni piso. Umalis ka. Hindi na ako magpapakasal. Ay, anong nangyayari sa'yo? Ate, hindi ako baliw. Hindi na ako magpapakasal. Anong ibig mong sabihin? Ay, wala. Nagdedeliryo siya. Kailangan ituloy ang kasal. Pwede naman magpakasal, basta magbigay ka ng pera. Baliw ka na ba sa pera? Ano? Ilang taon na tayo magkasama. Labis ba ang humingi ng pera? Humingi ka ng kotse at bahay. Inubos ko ang lahat para sa'yo. Ngayon gusto mo pa ng pababa? Diuchen? Wala ka bang katapusan? Unawain mo. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na pakasalan ka. Nagmakaawa? Wala. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Parang prinsesa ka na? Hoy! Itong pababa mong bayad, medyo sobra na nga. Sino ka ba? Ikaw ba ang dapat magsalita dito? Naalala ko na, hindi ka ba tindera sa palengke? Yung mabahong tindero ng isda? Kaya pala ang pamilya mo, ni hindi kayang maglabas ng ganyang kaliit na pera. Pati na ang mga kamag-anak, mga pobre lahat. Mas mabuti pa yon kaysa sa'yo, na may presyo, walang hiyakang babae. Totoo nga na ang tao ay nagkakapangkat ayon sa uri. Ang mga kamag-anak mo, pare-pareho lang kayo. Tama ka, talagang magkakapangkat ang tao. Tulad mo, masamang tao. Sa kasal mo, wala kang kahit isang tagasama. Kawawa naman. Tumahimik ka. Ikaw, isang mabahong tindero ng isda. Anong karapatan mong sisihin ako? Ano ka ba? Hoy! Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Si Kuya Ye ay isang mabuting tao sa aming pamilya. Sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang ako sinaktan. Ngayon, para sa isang mabahong tindero ng isda, sinaktan mo ako? Dahil ngayon lang ko talaga nakita ang iyong tunay na mukha. Sige. Ang galing ng pamilya mo. Sasabihin ko sa pinsan ko, papuntahin ko siya para disiplinahin kayo. Ikaw, isang ulila, saan ka nagkaroon ng pinsan? Ang pinsan ko ay miyembro ng Templo ng Mandirigma. Hintayin ninyo ang masamang kapalaran. Pinsan, Sino ang nangapi sa aking pinsan? sila. Si Yeti yan, iyan ang miyembro ng Templo ng Mandirigma. Sa tingin mo. Bata, alam mo ba kung sino ako? Nanlaban ka sa amin ng templo ng Mandirigma. Ayaw mo nang mabuhay. Kuya, okay ka lang? Nababaliw ka na ba? Panginoon ng Mandirigma. Panginoon ng Mandirigma, nakaupo na ang mga bisita. Pwede nang umakyat. May taong nagsabi na galing siya sa templo ng Mandirigma. Kilala mo? Hindi ko kilala. Eh, alam mo na kung ano ang gagawin. Layas. Ay, itong nobya, bakit sumama? Ito? Binanggit mo yung hindi dapat. Tumahimik ka. Oh, Panginoon ng Mandirigma, may sasabihin ako sa'yo. Sige, mauna na kayo. Susunod ako. Panginoon ng Mandirigma, patay na ang pamilya ni Guo Tao. patay na. Paano namatay? Kahapon ng hapon, sinabi sa akin ng mga tauhan natin. Nung mawala natin si Guo Tao pagkatapos ang nangyari, Nahuli na namin si Song Zuo. Wala nang tao ang gagambala sa kanya. para dito wala kaming kahit anong palatandaan. Sa tingin namin napakakaiba rin. Sige, wag muna nating isipin to. Ay, mamaya magdadala ako ng tao para tingnan. Sa mga panahon na ito, ang templo ng Mandirigma ay nagpapasalamat sa iyo. Pagod ka na. Walang anuman tungkulin ko.
Nandito na tayo ngayon. Tara, umakyat tayo at uminom. Sige, Sige. tara. Babalik pa ba ang nobya? Nagbanggit ka pa. Hindi na babalik. Kaya ko pa uminom ng isa pang baso. Bakit ang dami mong iniinom? Nakakainis. Tubig? Tubig. Puro kautos sa akin. Tayo. Hindi ka lasing, niloloko mo ako? Siyempre, hindi ako lasing. Gusto mo bang malasing ako? Binubuli mo lang ako. Hindi pa ako nagsisimula. Yetian, akala mo maganda ang buhay mo? Nagsimula na ba? Si Songzuo at ang iba pa ay naghihintay sa iyo sa ibaba.